Good day everyone. I'm Ramalyn Tisa. I'm the reporter of Topic 3, 1899 Malolos Constitution. Ano nga ba ang 1899 Malolos Constitution? Ang 1899 Malolos Constitution ay ang konstitusyon ng First Philippine Republic na isinulat ni Felipe Calderon y Roca and Felipe Buencamino as an alternative to a fair of proposal to the Malolos Congress by Apolinario Mabini and Pedro Paterno. After the signing of the truce, the Filipino revolutionary leaders accepted a payment from Spanish and went to exile in Hong Kong. Battle of Manila Bay on May 1, 1898, Fred S. Cousin. Also known as the Battle of Cavite, took place on May 1, 1898 during the Spanish-American War. So, dito na nga nagsimula ang Spanish-American War. Nanalo dito ang mga Amerikano. Pagkatapos nga matalo ng ating Amerikano ang mga Spanish noong May 1, 1898, ang United States Navy ay pumunta ng Hong Kong para kunin si Aguinaldo para ibalik sa Pilipinas. The newly reformed Philippine Revolutionary Forces reverted to the control of Aguinaldo and the Philippines Declaration of Independence was issued on June 12, 1898. The Malolos Congress was elected, which selected a commission to draw up a draft constitution on September 17, 1898, which was composed of wealthy and educated men. So, pagkabalik nga ni Aguinaldo dito sa Pilipinas, ay binalik na rin sa pamumuno niya ang Philippine Revolutionary Forces. At kasunod na rin nito ang Philippine Declaration of Independence noong June 12, 1898. Kasabay na rin nito ilang kaatasan na nagbuo sa First Philippine Republic. Ang Malolos Congress ang napili at sila ang naatasan na gumawa ng Job Constitution noong September 17, 1898. Ito ay binubuo ng mayayaman at edukadong mga kalalakihan. The document they come up with approved by the Congress on November 29, 1898 and promulgated by Aguinaldo on January 21, 1899 was titled the Political Constitution of 1899 and written in Spanish. The Constitution has 39 articles divided into 14 titles with 8 articles and transitory provision and final additional articles. Ang dokumento ay nakasulat sa salitang Spanish dahil ito ang unang opisyal na lengguwahe ng Pilipinas. Dahil noong unang panahon, ang Spanish ang ginagamit ng mga Pilipino na lengguwahe. The document was patterned after the Spanish Constitution of 1812 with influence from the characters of Belgium, Mexico, Brazil, Nicaragua, Costa Rica, and Guatemala, and the French Constitution of 1793. Ang 1899 Malolos Constitution ay ibinase sa Spanish Constitution of 1812 na may impluwensya mula sa Belgium, Mexico, Brazil, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, at binase din ito sa French Constitution of 1793. According to Felipe Calderon, itong mga bansa na ito ay pinag-aralan dahil sa pareho sila ng social, political, ethnological at governance condition sa Pilipinas. Bilang direktang hamon sa colonial authorities ng Spanish Empire, ang soberanya ay binalik sa mga tao dahil nga naibalik na sa kanila ang soberanya o ang kapangyarihan. Ang mga tao ay nag-delegate ng mga tungkulin ng pamahalaan sa mga sibil na tagapaglingkod habang pinapanatili nila ang tunay na soberanya. The 27 Articles of 13 Title 4 detail the natural rights and popular sovereignty of Filipinos. The Title 3, Article 5 declares the state recognize the freedom and
equality of all beliefs as well as the separation of church and state. So, dito sa Title 3, Article 5, nakasaad ang separation ng simbahan at ng Estado. Dahil noong unang panahon kasi ang mga Espanyol, ang simbahan at ang Estado ay iisa lang dahil ang mga pari ang mga namumuno sa atin. Kaya simula noong proclaim na ang Malolos Constitution, hiniwalay na ang simbahan at ang Estado. Title 2, Article 4, the form of government is to be popular, alternative, and responsible, and shall exercise their distinct power, legislative, executive, and judicial. The Republic had 3 branches of government. Legislative, it has the power to elect the President and the Chief Justice of the Supreme Court. Executive, he was the head of the state and was duly elected by the legislative body. Judicial, the judicial power was vested in the Supreme Court and all other lower court provided by the law. Noong December 10, 1898, ang Pilipinas ay naging teritoryo ng United States noong nilagdaan ang Treaty of Paris sa pagitan ng Spain and United States. Ang Treaty of Paris ang nagtapos sa digmaan sa pagitan ng Spanish at Amerikano. Isinorender ng Spain ang Pilipinas sa United States. Ang Treaty of Paris din ang nagtapos sa Spanish Empire dito sa Pilipinas, subalit sumunod naman na namuno sa Pilipinas ang United States.